Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain lang gibain yung mga ginagawa po namin. Masyado po siyang bullying mayor. Mga kabayan, patuloy na umiinit ang bangayan sa pagitan ng mga congressman at mga alkalde kaugnay pa rin sa kontrobersyal na Ghost Flood Control Project ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung matatandaan, lamtarang ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may hawak siya mga pangalan ng mga congressman na sangkot sa korupsyon at dapat itong imbestigahan. Pero pumalag ang ilang congressman sa pasabog ni Magalong at dapat daw ay humingi ito ng sorry. Pero matapang na sinabi ni Magalong na hindi siya mag-a-apologize sa mga congressman dahil paninindigan niya ng malakas ang mga ebidensya na hawak niya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino yan. Pero masama, pinabayaan lang natin. Pinabayaan. Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Pinuri naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga senador sa pangunguna ni Senador Rodante Marcoleta dahil sa ginagawa nilang investigasyon sa maanumalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabila nito, sinabi ni Mayor Isko na dapat isama ng Senado ang mga congressman na pinaghihinalaang mastermind at kasabwat ng mga kontraktor para manipulahin ang pondo at bilyon-bilyong budget ng gobyerno na nakalaan sa mga flood control project. Privilege speech si Senator Marcoleta nag-iimbestiga. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Kung matatandaan, binanatan ni Mayor Isko itong si Manila 3rd District Congressman Joel Chua dahil sa tila pangialam nito sa mga property ng pamahalaang lungsod na Maynila para itayo ang kanyang pangpersonal na proyekto. Sabi ni Isko, masyadong nagmamagaling itong mga congressman dahil pakiramdam nila na sila na ang makapangyarihang taong gobyerno. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Kahapon, agad na bumelta kay Mayor Isko itong si Congressman Joel Chua matapos ang mga pahayag nito laban sa kanya. Ayon kay Chua, masyado nagpapasikat itong si Mayor Isko sa kanya mga vlogs. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Ayon pa kay Chua, puro pamumulitika lang ang ginagawa ni Mayor Isko dahil karamihan sa mga pinagigiba niya ng mga estruktura ay pinagawa ng kanya mga kalaban sa politika. Aniya, kung talagang seryoso itong si Mayor Isko sa kanyang advokasya na linisin ang Maynila, ay dapat lahatin niya at hindi siya namimili ng gigibain. Sa huli, sinabi ni Chua na masyadong bully itong si Mayor Isko Moreno. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain lang gibain yung mga ginagawa po namin.
mga programa naman, ang makikinabang naman mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Hindi naman nagpatinag si Mayor Isko dito kay Congressman Chua. Sa halip ay may hamon pa ito sa kongresista na lumabas at magpaliwanag kung tama ba ang kanyang ginawang pagpapademolis sa isang istruktura sa Maynila na walang permit mula sa City Hall. Oh, now, I'm calling the attention and you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Dagdag pa ni Mayor Isko na hindi lang siya ang nagagalit kundi ang mga kapwa niya mayor sa iba't ibang lungsod dahil sa pangialam ng mga kongresista pagdating sa flood control project dahilan para mauwi ito sa palpak at bunsod na rin ng ginagawa nilang pangungurakot at pagtapya sa budget ng mga ito. Bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? He is a lawyer and I challenge him directly. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, saan ka mas naniniwala at kumakampi? Sa mga mayor ba o sa mga congressman? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi ako magsosorry. Ito ang mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. I will not. I will not. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino yan. Pero masama, pinabayaan lang natin. Pinabayaan. Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance.
Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. Diba? Kaya hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam doon sa mga pinaggagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila yan. Kaya dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Binatigos din ni Magalong ang anyay kawalan ng accountability ng ilang contractor at mambabatas na patuloy na nakikinabang sa kaban ng bayan. Partikular niyang tinukoy ang problemadong rehabilitasyon ng Cannon Road na sa kabila ng bilyong pisong inilaan ay nananatiling depektibo. Dagdag pa ng alkalde, apektado rin ang turismo at kabuhayan ng mga mahihirap dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng mga proyekto. Sa huli, nanindigan si Magalong na hindi siya matitinag at hindi kailanman hihingi ng tawad. Aniya, kung may dapat humingi ng paumanhin, yun ay ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Yan ang hamon ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga kongresistang aniyay tunay na sumisira sa integridad ng pamahalaan. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yung sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos, meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Ito, kung hindi to politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya,
Hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Ela, pinondohan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at naisabatas sa bisa ng General Appropriations Act o Pambansang Pondo ang Sentro Comunidad de Santa Cruz. Kaya legal ang proyekto sa Santa Cruz, Manila ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Hindi rin anya totoo ang paratang ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na illegal at walang permit ang proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain lang gibain yung mga ginagawa po namin. Dagdag pa ng kongresista, 2020 pa nagsimula ang proyekto at hindi pa siya congressman noon, pero nahinto dahil walang karugtong na budget. Pero noong 2024, iginiit ni Congressman Chua ang project sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management para maipagpatuloy ang construction. Ayon kay Representative Chua, layo ng proyektong Sentro Comunidad de Santa Cruz na makapagtayo ng 4-story community center na may daycare center, library, sports facilities, dialysis center, halfway house para sa homeless at evacuation center. Kaya dismayado ang Manila 3rd District Representative dahil ginagamit umano ito sa pamumulitika ng mga kalaban nito. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Congressman Chua. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaprobahan naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention. And you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit?
Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda. Biri mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2. Yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He is a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. I hope someday, somehow, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy na ang Senado, nakita ko, napanood ko si Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta, na si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech si Senator Marcoleta, nag-iimbestiga. Sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon
bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Kasi alam mo, meron sila mga salitaan dyan eh. Distrito ko yan ba't hindi ko alam? Yan ang mga salitaan yan. Kahit idinayan ng mga congressman, yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, ha? Mocha. Opo. Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga maraming gustong mag-congressman, Yorme, at saka party list. Dahil dyan, di ba? I hope huminto na yan. Ako, I would rather have the local government or in this case sa Metro Manila, the MMDA. Hayaan na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang nangangalaga ng ating mga creek, esteros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, halimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. Kung hindi kaya ng MMDA, ibigay sa local government. Para managot yung local government. Or, isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apog, ano na yan? 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumastos na 700 million. Pero may isang pumping station lang yun. So, dala ng siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos na tigilan na yan na yung pakikialam ng budget, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala. Aywan ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Galit na sila. May kickback sila. Sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Ay, malaki po. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus,
DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan.